Noong Ibarra sa Nole Metangere, ang akdang isinulat ng ating pambansang bayani si Dr. Jose Rizal. Isang pong masaya at dakilang umaga sa inyo, mga kapwa ko Bukawenyo at mga kapwa ko Pilipino. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang natin ang kadakilaan, kabayanihan at pagkilala po sa ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Sa liwat po sa sinabing Ibarra, tayo po'y nakasisiguro na kung umabot man ang ating pambansang bayani ng katandaan, magpasa hanggang ngayon, kanyang ikinaluluwalhati ang mga ubang kanyang matatamo, sapagkat tunay na ang kanyang mga iginawang pagsasakripisyo at pagmamahal ay hindi lamang para sa ibigyang pugay natin hanggang sa mga oras na ito, kundi para magkaroon ng kontribusyon sa pagkamit ng kasarinlan na ating tinatamasa ngayon. Kaya po sa araw na ito, ika-30 ng araw ng Disyembre taong 2024, atin pong ipinagdiriwang ang ika-128 kamatayan ng ating pambansang bayani. Walang iba kundi si Jose Protasio Rizal Mercado I. Alonso Rialonda. Bigyan po natin siya ng pugay sa pamamagitan ng isang masigabong palakpakan. Ngayon po, para salubungin tayo sa isang pambungad na mensahe para sa espesyal na araw na ito, tawagin na natin ang boses ng kababaihan, ang kamadrona ng bayan, Konsihala Mirasol Bautista. Napakasipag na Vice Alcalde, Vice Mayor Sherwin Tugna, sa ating solid lingkod bayan, ang mga konsehal ng ating bayan, na nararapat lamang natin suportahan sa susunod na mga araw. Sa ating panauhing pandangal, Ginoong Michael Yanga, sa mga pinuno ng bawat departamento ng ating munisipyo, sa lahat ng mga kapitan na naririto, at sa lahat ng empleyado, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ang araw na ito ay napakahalaga sapagkat ating ipinagdiriwang ang ika-128 taon ng kadakilaan ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Siya ay namatay para makamit natin ang ating kasarinlan. Ang kanyang pagkamatay ay siyang nagningas ng apoy para lumaban ang mga Pilipino laban sa mananakop. At naniniwala po ako na ang apoy na ito ay dapat magpatuloy sa kasalukuyan. Good morning po sa inyong lahat. Talagang pati yung reaction po natin commensurate sa kasalukuyang panahon o weather natin. Talagang bad weather po based din sa forecast ng Pag-asa. Sir Michael, ito po itong araw na to at even until tomorrow para ganito po Anyway, magandang umaga po, bayan ng Bukawi. Good morning! Good morning po! Unang-unang ating pagbati po sa ating mahal na punong bayan, Mayor John Villanueva. Together with our department heads na nandito, magandang umaga po sa aking pong kasamahan sa Sangguniang Bayan, Konsihala Mirasol Bautista. Napakaganda ng ngiti mo, nakatakong ka pa. Good morning sa lahat po ng iba't ibang elementary and high schools ng bayan ng Bukawi, headed by Sir Jonar David.
Good morning, Sir Jonar. Of course, nung isang araw po, nakapunta rin po ako sa Christmas party ng ating sandigan at tagapangalaga ng katahimikan ng ating pamayanan. Wala po akong ibang tinutukoy kung hindi ang ating Philippine National Police, Bukawi. Good morning po, headed by Sir Manny De Vera. And of course, of equal importance sa ating bayan, Wow. Ilang matapos. Hawakan mo hanggang matapos. our of equal importance also mula sa ating national government, Bureau of Fire Protection, headed by Sir Acuña. Check po ba? Sino po ang head natin ngayon ng BFP? Kakapalit lang po. Inspector San Pablo po. Ayun. Please forgive me. Pasko naman, sir eh. In the spirit of forgiveness, we'd like to acknowledge of equal importance to BJMP, Philippine National Police, and all other national government agencies here in our town like COMELEC. Ang proteksyon po natin, this time, hindi lang sa panahon ng Marso, Abril o panahon ng tag-init, with their expanded jurisdiction and expanded responsibility po, katulong ng ating rescue, ang ating Bureau of Fire Protection headed by Sir Chief San Pablo. Good morning po sa inyo. Tin, may nalimutan pa ba ako? Wala. Actually, and of course, special mention sa ating head ng MACTO, Sir Mark Lorenzo. Municipal, Historical, Arts, Culture, Tourism Office. Wala bang beautification? Maktob. Wala. Pwede, di ba? Maktob. Anyway, actually ako, bago po ako pumunta dito, nagpasa-pasa ako ng kaunti. And of course, our municipal brass band, headed by Sir Boyet. Nagbasa-basa rin ako ng konti kasi actually first time ko po talaga to speak on a Rizal Day. I remember when Mayor Johnny was LGU head, busy-busy po siya ng December 30. Pag umaga, nagkukumahog para po umattend ng Rizal Day. So, nagbasa-basa ako. Siyempre, kilala natin si Rizal Day bukod sa ating Rizal. Ang ating pambansang bayani, Gato Jose Rizal. Kilala natin siya sa ating barya, sa ating salapi, sa iba't ibang mga institusyon. Ipinangalan ng bangko, December 30, always considered a holiday. But salamat po at ako'y nandito ngayong umagang ito at ako'y nagkaroon ng pagkakataon na magbasa tungkol kay Gato Jose Rizal. At isa po sa aking nabasa ngayong umagang ito ay initially bilang isang ilustrado o bilang isang Indio o Filipino na hindi naman po siya isang ordinaryong mamamayan. Siya po talaga ay anak ng isang mayamang Pilipino na may mga malalaking lupain doon po sa lalawigan ng Laguna. At siya ay may angking talino talaga. Nag-aaral ng medisina, nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, nag-aaral sa Ateneo de Manila. Kaya siya po ay nagkaroon ng pagkakataon na sumali sa reformang gustong mangyari ng mga Pilipino, ngunit hindi po sa pamamaraan ng dahas. Bagkus, initially, ang gusto niya lang naman talaga ay magkaroon ng reforms sa Philippine society noon. Filipino-Spanish
society. Pero hindi po katulad nila Andres Bonifacio na total na humiwalay sa Espanya. Ang gusto niya lang naman ay siya po ay magkaroon ng mas mataas na karapatan ng mga Indio o mga Filipino at maialis po ang pagmamalabis nung mga Kastila. Kaya po, yan din ang nag-ugat. Kaya siya nagsulat nung ating mga binasa nung tayo ay nasa high school, yung El Filibusterismo, tsaka No Touch Me Not, No Limitang Here. So, in particular, itong mga librong ito, sinulat niya talaga ito laban sa mga pagmamalabis. Kumbaga, umiiyak na kasi yung mga Pilipino dahil sa pagmamalabis ng mga Kastila at injustices. So, kumbaga, nung nabasa ko to, sabi ko, at eventually, kinasuhan siya ng mga kasong wala namang basihan. And nung kinasuhan siya, syempre, kung sino yung nag-aakusa, yun na rin ang West. Sigurado panalo yun. Kahit sino pa ang abogado tanggol kay Jose Rizal. Panalo po yung nag-aakusa dahil sila rin naman ang West o ang judge. So, eventually, naakusahan siya. Siya po ay nahatulan na barilin doon sa Bagong Bayan o ngayon ay Luneta na. And after that, ang nangyari po, yung kanyang ipinaglalaban na magkaroon ng reforma sa ilalim ng mga Kastila, hindi na po yun ang nangyari dahil yung kanyang mahabang panahong pagsasakripisyo, yun na po ang nag-trigger talaga para magkaroon talaga ng isang revolusyon na hindi lamang Filipino and Spanish rule. Yun lang kasi ang gusto niya po magkaroon ng equal rights ang mga Filipino sa pamahalaang Espanyol at mga Pilipino. Hindi na po yun ang nangyari. Yung kanyang sakripisyo, ang kanyang dugong inialay, yun na po ang nagsimula talaga ng himagsikan. Kaya lumaban na talaga ang mga Pilipino at talagang tuluyan ng kumalas mula sa mga pagmamalabis ng mga Kastila. Actually, iniisip ko na even at this point in time, sabi nga ni Konsyala Mira mula po sa mensahe ng ating mahal na punong bayan, Mayor John Villanueva, na 128 years ago, napakalayong panahon na po nun. Pero talagang dun mo po ma-appreciate ang ating pambansang bayani, si Gat Jose Rizal, dahil iba't ibang pamamaraan po ang paglaban May ibang mga lumalaban sa pamamagitan ng outright himagsikan. Meron naman po mga lumalaban sa kanilang kahit simpleng pamamaraan, basta pinaglalaban po nila ang kanilang paniniwala, pinaglalaban po nila ang tama. Eventually, makakamit din po yung mga pagbabago at kaayusan na gusto nating mangyari sa ating lipunan. Yung mga sinabi po at mga aral at turo ni Gat Jose Rizal, now more than ever, o ngayon, higit kailan pa man, ay napakahalaga at hindi po natin dapat kalilimutan dahil syempre hindi naman lingid sa ating kamalayan at kaalaman na even sa ating nasyonal na pamahalaan, napakarami pong hamon at napakarami pong aligasyon ng mga irregularidad. So tayo po na nandito sa local government, tayong nandito sa baba, bagamat wala tayong ganong kalaking kapangyarihan, wala po tayong masyadong boses, pero pagka nagkakaisa po tayo na panatiliin natin ang kaayusan, nandun po tayo lagi sa tama, eventually, ang pagmamalabis at ang kasakiman, mayroon po yung hangganan. Kaya ang lagi pong mananaig ay ang kabutihan, lagi pong mananaig ay yung kaayusan at kabutihan para po sa ating mga mamamayan at sa mamamayang mga Bukawenyo. So sa diwang yan, ulitin ko po, ngayon higit kailan pa man, ang mga turo at aral na iniwan sa atin ng ating pambansang bayani, Gat Jose
Gat Jose Rizal ay talaga pong lagi nating babaunin at isa sa puso, gagamitin natin sa pang-araw-araw na ginagawa natin bilang mga lingkod bayan. So sa diwang yan, maraming salamat po sa inyo. Gat Jose Rizal, 128 years na, nagagamit pa po namin ang inyong mga aral at sakripisyo ng inyong buhay para sa aming mahal na bansang Pilipinas at sa aming mahal na bayang Bukawi. Sa diwang yan, ako po'y magwawakas at ako po'y magpapasalamat sa inyong lahat sa isang maulang umaga ngayong araw ng December 30, 2024. Maraming salamat po. Mabuhay ang bayan ng Bukawi. Maraming salamat po. Mumunuan ni Sir Jonar, PNP Bukawi, Bureau of Fire Protection, BJMP, ang mga magagaling na musician po ng Bukawi, at sa lahat po sa inyong lahat, magandang umaga po. Alam niyo po, napakalapit sa puso ko ang araw ng Rizal. Kaya nung sinabihan po ako ni Nats, parang sabi ko po sa kanya, pag wala ng speaker, sige, ako na. Kasi hindi ako pwedeng tumanggi kasi baka multuhin ako ng lolo ko, ng tatay ko, ng nanay ko. Kasi palagi silang bahagi ng araw ni Rizal. Kanina po medyo nostalgic sa akin kasi yung Bukawi hymn ay pinatimpalak po ng lolo ko. Siya po yung nagpa-contest po nung Bukawi hymn. Hindi po siya ang gumawa ng kanta, pero siya po yung nagpa-reward nung nakalagay pa nga ng 1,000 pesos po noong 1978 or 76. Kaya nakakabalik ng pagmamahal sa ating bayan, yung lalo sa aking pamilya na naging bahagi ng kasaysayan ng Bukawi rin po pala. Ako rin po ay naging bahagi na ng maraming selebrasyon, lalo po nung nandun pa po sa kabila, doon po sa poblasyon, at lalo po nung panahon ni Mayor Johnny. Kasi po si Mayor Johnny, nung panahon po niya, lahat po ina-awardan. Talaga pong lahat ng may makitang magandang ginawa, hindi pwedeng hindi kilalanin by December 30, lalo sa kabataan. Ngayon po, napakaganda na po na sinabi ni Vice, kaya parang isa lang po yung gusto ko po sa inyo ikwento na bahagi ng buhay ni Rizal. Last year po, aminin ko po sa inyo, bilang isang Pilipino, may mga panahon po tayo na nawawala na tayo ng pag-asa sa bayan. Di po ba? Noong 2023 po, medyo po ako sabi ko, sige, bahala na ang bayan, bahala na ang Pilipinas. Basta ako tututok na lang ako sa eskwelahan, ayusin ko na lang kung anong kaya ko. Mali po yun. Mali po yung ganung pananaw. Bigla po ako naimbitahan na manood ng isang pelikula. At nanood po kami sa Green Hills. Wala akong nanonood. Kasama ko po yung mga anak ko. At pagkatapos po namin panoorin, ako po yung unang-unang pumalakpak. At meron pang luha sa gilid ng mata ko. Yung po yung Gomburza. Yung Gomburza. Panoorin nyo po, nasa Netflix po yun. February 17, 1872, nung in-execute po ang Gomburza, si Father Gomez, Father Zamora, Father Jose Burgos. Ano po ang connection nito sa aking kikwento? Yung karanasan na yun ay yung pala ang naging mitya ng pagsisimula at binhi ng pagkabayani ni Jose Rizal. He was barely 9 to 10 years old during that time. Kino-compute ko po kasi June 19, 1963 po si Rizal. So dapat 9 years old lang po siya. Pero sa Google, 10 years old. O sige, baka mali ang ano ko. Pero 9 to 10 years old, nasaksihan po sa ibang mga kasaysayan ng mga Jesuita sa pelikula na nasaksihan daw po ni Rizal at ni Pasiano. Si Pasiano po yung kapatid na kaibigan ni Father Burgos yung execution. Pero may iba rin naman po mga kasaysayan nagsasabi, ang mga Dominicano naman po, hindi raw po nandun si Rizal. Pero may isang katotohanan. It was Father Jose Burgos who awakened the nationalism in the heart, mind, and soul of Jose Rizal.
at an age of 10 years old. Yun po yung gusto kong tutukan ngayong umaga na ito. Tayong lahat ay pwedeng mitya ng kabayanihan sa ibang tao. Katulad ni Rizal, dahil sa buhay, sa paglaban, so kung ano ang tama. Kung titingnan niyo po yung pinaglaban ni Father Jose Burgos, sabi nga po ni Vice, hindi naman po ito yung pag-alis sa Spain eh. Bigyan lang ng karampatang katarungan at pagpapahalaga mga Pilipino. Yun din po yung pinaglaban ni Rizal. Pareho po sila ni Father Jose Burgos. 10 years old, nagising niya, namulat niya ang isang bata. Na yung pala after 24 years,